Maraming mambubutas, mambabatas ang umalma sa mga naging pahayag ni Vice President Sara, lalo na po dito sa sinabi niya na pinamumunuan tayo ng mga taong walang katapatan sa trabahong sinumpaan. So, ito na nga yung budol. Kumbaga, yung mga pinangako ngunit hindi tinutupad. Yung mga sinasabi sa SONA pero walang katotohanan. Ang isa po sa umalma ay itong si GV Ejercito Estrada. At hindi lang po yan, marami pa sa mga kaalyado ni Martin Romualdez ang mga nagsasalita kung saan patuloy nilang kini-question ang trabaho ni Vice President Sara. Pero kung nakinig nila ang naging suna po ni Marcos Jr., isa sa pinakamahabang oras na binigyan ni Marcos Jr. sa kanyang naging suna ay mga naging achievement po ng Department of Education na yung time na yon ang secretary pa ay si Vice President Sara. So bakit nila hanapin kung nasaan ang mga tinabaho ni Vice President Sara? Saan isa-isa niyang binatikos ang ilang ahensya at mga mambabatas. Kaugnay sa napabayaan umanong estado ng kalusugan, seguridad at patuloy na kahirapan sa bansa. Which is tumpak naman mga kababayan po natin. PhilHealth, bakit nila huhugutin ng 90 billion? Ayan po ay nakareserba para sa kalusugan ng bawat Pilipino. Kapalpakan, sa baha, blood control, bakit hindi natin nakita? Kaya ngayon marami pong nagkakasakit, marami yung nawalan ng trabaho, marami yung nasilang appliances. At the same time, may mga nawalang buhay dahil sa ginawa po ng administrasyong ito. Kasi kung pinatupad lang itong sinasabing 5,500 na flood control, sana wala pong ganitong kalalang baha. Ang sisihin po nila dahil sa climate change, nandiyan na po yung climate change. Pero di ba pinaghahandaan po yan ng gobyerno? So nasaan ang kanilang paghahanda? Nasaan ang napakalaking pondo na bilyon-bilyon? Kaya dapat managot sila. Kaya dapat sila singilin ng mga naapektuhang tao sa nangyaring matinding baha. At hanggang ngayon wala pa silang solusyon. Parating na naman ang mga malalakas na bagyo at mga malakas na ulan na dulot ng habagat. Pero wala pa rin silang solusyon. Ang sinasabi nila dapat daw solusyon ang ginagawa ni Vice President Sara, hindi pagkikriticize. Sino ang magbibigay ng solusyon? Si Vice President Sara ba? O si Marcos Jr.? Si Marcos Jr. ang presidente. Kaya nga kinikriticize ni Vice President Sara para magawa ng aksyon. Mamaya, hindi alam pala ito ni Marcos Jr. dahil hindi naman nagsasalita ang kanyang mga kabinete o hindi naman nagsasalita ang kanyang mga kalyado dahil takot na mawala ng budget. Kung si Senator GV Ejercito ang tatanungin, mas lalo raw pinakita nito ang matinding lamat sa relasyon ni na Pangulong Bongbong Marcos at VP Sara. Bagamat naniniwala siyang constructive o para sa ikabubuti ang layunin ng litanya ni Duterte, hindi pa rin daw maganda sa imahe ng Pilipinas sa international community na magkaaway ang Pangulo at Vice Presidente. Siyempre, nagkakaroon ng doubts about our political stability. Gunggong pala itong si Senator GB Ejercito, mga kababayan natin. 'Di ba? Una pa lang ay binanata na nila itong si Vice President Sara. Kumbaga, ngayon lang ito bumabawi. Ngayon lang po ito nagsasalita pagkatapos nila niratrat. Simula pa nang nanalo ito, 'di ba? Ganun ang kanilang plano. May mga umuugong na impeachment nung panahon na 'yon. Kunwari wala, kinalmahan nila ng konti dahil wala silang patunay at nahihirapan po sila kung sa anong ground nila babanatan itong si Vice President Sara. Ngayon ito binabalik na naman nila pagkatapos mag-resign. At kung ano mang kadahilanan, ano ang kanilang gagamiting issue, yan po yung ating inaabangan. Pero kung sinasabing si Vice President Sara ang nanguna, si Vice President Sara ang nangunang nagbabatikos dito kay Marcos Jr., nagkamali po kayo, Senator GB, dahil binakbakan nila si Vice President Sara simula pa lang ng pagkapanalo ng sinasabing Unitim. Sila yung sumira sa Unitim at hindi po malabo na si Marcos Jr. ang nasa likod nito dahil binabanatan po si Vice President Sara, hindi po siya nagsasalita. Binanatan ng kanyang asawa, hindi siya nagsasalita. Kaya nga nagkaroon ng mga hakbang ng maisog para depensahan at magsalita sa mga tinitira nila kay Vice President Sara dahil hindi nagsalita si Vice President Sara. Kaya gumawa ng paraan na makapagsagot po itong si PRRD, si Mayor Basti at lahat na kaalyado ng mga Duterte dahil po sa kanilang ginagawang pambabatikos, paninira kay PRRD at the same time kay Vice President Sara. Di ba? If the top two officials are not united or not naging united, isimula pa nga lang. Ang gusto po dito, Ejercito, katulad nyo na maging tahimik na lang. So bakit hindi nga pala kayo mag-question? Bakit hindi nga pala kayo mag-imbestiga sa mga nangyayari ngayon? Bakit hindi nyo pa imbestiga kung
paano ginastos ng 20 million doon sa SONA? Itong flood control, bakit hindi nyo alamin kung sino talaga yung may kasalanan? Bakit puro lang kayo hearing for solution? Bakit hindi nyo alamin? Kasi dapat may mananagot. Dahil pera po ng taong bayan ang winaldas dito. Ang sabi pa ni Marcos Jr., sa bagong Pilipinas, bawal magwaldas. Pero bakit panay waldas po ang kanilang ginagawa? Travel, walang investment. Ekonomiya, sinasabi tumataas, pero yung presyo, lalong nagmamahal. So, anong tawag dyan? So, pag hindi ba kinikriticize yan, gagawa ba sila ng action? Ano ba sila? Magkukumahog ba sila na babaguhin ang kanilang ginagawa ngayon? Palagay ko kapag hinahayaan ng ito at patuloy na nananahimik po itong si Vice President Sara, patuloy po sila na mamayagpag sa kanilang ginagawang katarantaduhan at ang kawawa po mga ordinaryong Pilipino. At kung kayong mga mambubutas, kagaya mo po, Senator JB Ejercito, na mananahimik na lang, huwag nyo pong ipagaya sa inyo si Vice President Sara. Don't have a very good working relationship. Matipid naman ang komento ni Senate Minority Leader Alam nyo, yung sinasabing masisira sa International Committee, kung tutusin sirang-sira na eh. Kasi doon sa Pulboron video, milyones na po nakapanood at binalita po ng international media. Doon pa lang, na may umano'y allegation ng pagiging bangag ang presidente ng Pilipinas. Sirang-sira na po yan. So dapat yun muna ang kanyang ayusin. Sagutin niya muna yung hamon sa kanya na mag-fire follicle, patunayan niya na hindi siya bangagers, at tsaka na lang siguro mananahimik itong si Vice President Sara. Kasi hanggat balibalintong po ang kanya naging decision, hindi po dapat mananahimik ang sambayan ng Pilipino. Lalo na't nakikita ngayon na talagang hindi maayos po ang kanilang pagpapatakbo at mukhang may balak po silang hindi bababa sa kanilang pwesto. Coco Pimentel sa issue. Tingin niya, nagkontrasona na lang daw sana si VP Sara. Tila nagpanting naman ang tenga ng ilang ding mambabata sa Kamara. Ang gagaling magsalita. Bakit sila yung sumasagot ngayon? Hindi naman sila yung kiniticize. Diba? Si Marcos Jr. naman yung binatbatan. Bakit sila ang sasagot ngayon? Sila na ba ang spokesperson? O sila yung nautusan para magsalita? Sa magkanong kadahilanan? Pakinggan natin kung magagaling ba itong nagsasalita. Nang sabihin ng Vice Presidente sa sulat niya na deserve daw ng mga Pilipino ng maayos na gobyerno. Tama yan. Tuloy ni Manila Representative Joel Cua. Ito lang, ang walang tama. May tama sa utak. Magaling lang daw sa matatamis na salita si VP Sara. Pero kapag tanungin sa mahalagang issue, puro lang daw drama. Tinawag din niyang komedyante ang vice na panay selfie raw at feeling artista. Okay. Panay selfie, feeling artista. Sige, pakita natin mga kababayan ha. Nakakahiya naman kasi sa congressman na ito. Napanay daldal lang, wala namang accomplishment. Diba mga kababayan po natin. So kawawa naman ang mga ito, nagpapagamit po sila kung sino mang politiko itong nasa likod po nila, mga kababayan po natin. Wala na nga po silang ginagawa na maayos. Tapos babatikusin pa nila ang nagtatrabaho na maayos na itong Vice President po natin. Ito. Wala daw kasing ginagawa, mga kababayan po natin. Nakahiya naman po ang pangalan nito. Representative Joel Chua. Ayan. Ang alagang aso ni Martin Romualdez. Ayan. So, wala pong ginagawa si Vice President Sara. Tingnan nyo na lang po. Yan. Walang ginawa si Vice President Sara. 2023 pa lang po yan. Wala pa po yung 2024. Wala pa po yung sa Department of Education. Yan po ay sa Office of the Vice President pa lang. So, walang ginagawa si Vice President Sara. Representative Joel Chua. Okay? So, ano po yung ginawa mo, Joel Chua? Taga-tahol ka lang ni Martin Romualdez. Anong ginawa mo? Ayan, sinagot ni Vice President Sara. At mukhang hinahanapan mo pa ng mas magandang achievement si Vice President Sara. Bakit mo hinahanapan, Mr. Chua, Mr. Kua, Kua pala, kala ko Chua. Mr. Kua, itong si Vice President Sara, ng mas maganda pang achievement. Gusto mo ba siya na lang yung magiging presidente natin? So, hindi ka ba nabibilib doon sa presidente? Bakit si Vice President Sara ang hinahanap mo? Gusto mo magkomento siya sa iba't ibang issue? Hindi niya naman responsibilidad. Pero wala raw
resibo ng aktwal na nagawa at kung Walang ano aktwal ang na ginawa nagawa yan, sa no? kanyang budget Oh. mula noong 2022 hanggang 2024. Para naman kay Ayan, no? Actual na resibo. Ang ina, hindi nagpa-fact check. UST Political Science Professor Froilan Calilong, Ay, nako mga kababayan po natin. Nakakalungkot po yung mga congressman. Daldal na daldal itong mga mambubutas. Pero tingnan nyo naman. Ayan, no? Yan po, ayan, ang achievement ni Vice President Sara. So, sino nagsabing walang achievement? Yung mga congressman. Imbis na magtrabaho daw, wag na magdaldal daw, magtrabaho na lang. Ayan, no? Nagdadaldal, nagtatrabaho, kayang pagsabayin. Oh, so ano pang masasabi niyo dyan? Yan po is 2023. Wala pa po yung kabuwang achievement dyan for 2024 dahil hindi pa tapos ang taon. At kung hinahanapan nila, mga kababayan, ng komento si Vice President Sara sa iba't ibang issue, unang-una, hindi naman siya ang presidente. May mga bagay kasi at may mga issue na hindi kailangan magpahayag ng vice presidente dahil hindi niya po mandato. Hindi po hawak ng kanyang trabaho bilang presidente. At ang magko-comment po dyan, lalo na po pagdating sa foreign policy, ay walang iba kundi ang presidente at ang Secretary of Foreign Affairs. So sila yung dapat magko-komento dyan. Pero si Vice President Sara, nasa kanya na lang. Kung magtatahimik siya o magko-comment siya, pwede. Depende sa kanya. Pero hindi siya dapat pressurein dahil unang-una hindi niya mandato. Kung gusto niya talaga magko-comment si Vice President Sara pagdating sa mga foreign policy, bigay niyo sa kanya ang pagiging presidente. Hinahanap niyo siya sa kalagitnaan ng baha. Siya ba yung presidente? 'Di ba? Unang-una, nakahanda na po yung mga relief goods bago ito umalis ng Germany. Yan ba yung hinahanap niyo? Yan pinuputok ng butsi niyo dahil pumunta siya ng Germany? Bakit? Bakit siya hahanapin mo? Siya ba yung pinaka-presidente? Okay sana kung siya ang presidente, pumunta sa ibang bansa, i-questionin niyo. 'Di ba? Napakaraming ginawang trabaho. Pati yung kanyang pagbabakasyon, family vacation, hahanapin nyo. Bakit? Bawal ba mag-vacation? Kayo nga po, lagi kayong may vacation, Sa isang taon, ilang bisis kayo nagbabakasyon, ng mga kongresista at mga senador. Kini-question ba kayo? Wala, di ba? Kaya kung siguro wala kayong magagawa, kayong mga senador at congressman, hayaan nyo mag-criticize si Vice President Sara. Kaya nga po, nandito tayo sa malayang merkado, democratic country. Lahat pwedeng magsalita. Lalong-lalo na kung nakikita po natin na sobra na. Napaka-pabaya at tamad na ng ating presidente at baka kailangan pong pukpukin at i-criticize